Hi guys, mga ka-chubby. Good evening sa inyo, or good morning, or kung good afternoon, kung anumang oras ko ito mai-post. Ayan, at least nabati ko na kayo. Sa ang pag-uusapan lang natin ngayon, yung about po sa kung bakit tayo nababawasan ng mga followers. Ayun, bakit nga ba? Kasi guys, ganito yon. Kaya tayo nababawasan ng mga followers, 'di ba? Kapag mahilig kang makipag F2F. Ako kasi, naranasan ko din talaga yon. Nung nag-start talaga ako, nakikipag F2F din talaga ako. Pero ngayon, hindi ko na siya ginagawa. Kasi, kumbaga, gumagawa na ako ng legit na mga paraan kung paano tayo magkakaroon ng mga followers. Ganun, 'di ba? So, usually kasi guys, ang nangyayari kapag nakipag F2F ka, hindi ito lahat ha, hindi sa nila lahat ito. Kumbaga, ah, ano to, marami ng mga nakaranas na ganito na ah, i-follow ka ngayon, tapos in the next day, i-unfollow ka naman. So, naranasan nyo ba yun? Napapansin nyo ba yun? Makikita natin dyan sa ating ano guys, mamamonitor natin dyan sa ating mga net followers. Makikita natin dyan sa ating mga dashboard yung mga kung ilan yung nababawas sa atin araw-araw, kung araw-araw ba tayo may nag-unfollow sa atin. So kapag may gano'n na guys, yung may maganong issue na parang may nag-unfollow sa atin, medyo maano ka na. Kasi kumbaga kung ikaw sa sarili mo, alam mo sa sarili mo, sumali ka sa F2F, pero hindi ka talaga nag-unfollow kasi ang ano mo naman, kumbaga syempre, yung ang ano mo tulungan, 'di ba? Kasi yun din ang iisipin mo na baka ganun din sila. Pero hindi po lahat ng tao ganun po ang mindset. Meron din talagang ikaw gusto mo maging tapat, pero meron din talagang iba na hindi. Follow ka nga, lalo na kapag finalo ka tapos hindi ka kaagad nakapag yakap pabalik agad sa kanya. May mga tendency na gano'n na nagiging reason kung bakit ka nila ah, ina-unfollow. So, alam mo guys, kasi ang ano lang naman kasi sa mga nag-EF2F ganyan, kasi talagang habol po talaga nila na makuha nila, mahit nila yung mga criteria ni Meta, na mga makakuha sila ng maraming followers, kasi nga, di ba may mga criteria si Meta na inano sa mga tools, na ganito kadami yung mga followers niya, ganyan-ganyan. Kaya talagang mabilisan ang gusto nilang mangyari. Kaya talagang ginagawa nila ang mga ganyang way. So, yung mga ganyang way kasi guys ay hindi po kasi yan masasabi nating sulit. Hindi po kasi yan natin masasabi na legit talaga. Kasi, kumbaga, kung talagang gusto mo talaga na magkaroon ka ng legit, gusto mo talaga na magkaroon ka ng mga solid followers, gawin mo sa tamang paraan guys. Ayan, makipag-engage ka. Yun lang po lang talaga yung pinaka the best way guys na para magkaroon ka ng mga solid at saka mga legit followers. Makipag-engage ka yung lalo kunwari may nag-comment sa na tapos hindi mo pa pala siya followers, 'di ba? May nag-comment sa Pag nag-comment siya sa guys, replyan mo siya. Pagkatapos mo siyang replyan, bisitahin mo ang kanyang bahay. Bisitahin mo yung kabahay. Pag binisita mo siya sa kanyang bahay, wow, bigla malala, ay, si ganito nag-comment ako kay ganito, ganyan, ganyan. O tapos, ayun, magkakaroon siya ng interest sa'yo. Kasi, kumbaga, dinalaw mo sa kanyang bahay. Tapos, mag-iwan ka doon ng comment, base doon sa pinanood mo na video. At kapag pinanood mo naman yung mga video niya sa Reels guys ha, kapag mag-follow ka, mas okay kung sa Reels tayo mag-follow. Kasi mas yon mas sabi nga nila organic, ganan. Sa Reels tayo mag-ano. Tapos, tatapusin natin yung video. Kasi sa atin naman din yung magiging magandang balik nun eh. Sa engagement po natin ang magiging magandang balik nun kapag nakikipag-engage tayo. Pag tinapos natin yon, huwag natin kagayahin na yung iba na hindi nila tinatapos, tapos mag-comment na kaagad. Kailangan mag-comment tayo yung tugma doon sa pinanood nating video bago tayo mag-comment. Mag-leave tayo ng comment at saka mag-react tayo. Yan po yung tamang pakikipag-engage guys. Kapag ganyan po kasi ang gagawin natin, ay maaalala tayo ng kapwa natin content creator na, ay si ganyan, ganyan. Tapos, kapag
Yun lang, kasi ako, yun lang ang ginagawa ko eh. Pero hindi man natin masasabi na halos lahat. Kasi kumbaga, syempre, kapag madami na rin talaga nag-aano sa'yo, hindi mo lahat ma, mabisita kasi marirestrict ka naman. Kailangan hinay-hinay lang din. Kumbaga, ano lang din, yung smooth lang ang magiging ano mo. So, kung naano mo na siya ngayon, ano na naman bukas, ganyan. Pero hindi ibig sabihin na kapag nadalaw mo na itong ano na to, itong account mo na to, ay hindi mo na siya dalawin uli kasi nga nadalaw ko na siya eh. Hindi. Para magiging solid at ano kayo, huwag mo pa rin siyang kalimutan na puntahan, bisitahin, hindi man sunod-sunod na kada araw, pupuntahan mo pa rin siya. At yun na rin yung way ng pakikipag-engage mo sa iyong kapwa content creator. Ayan po, para hindi tayo i-unfollow at hindi po dadami yung ating mga mag-unfollow sa atin. Kasi usually ang nag-unfollow sa atin yung mga talagang hindi mga legit. Ayan. So, hopefully guys, may natutunan kayo sa aking konting tips para sa inyo kung paano tayo magkakaroon ng magandang engagement, magandang followers, magandang sulit at legit na engager. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong panunood and hopefully po ay may natutunan kayo. At sa mga gusto pang makaalam ng kunting mga tips, sikapin nating makapagbigay pa tayo ng mga magagandang tips para sa inyo. So, ayun lang po guys. Maraming salamat. Don't forget to like, react, share kung nagustuhan nyo yung ating tips ngayon. Para po magkaroon tayo ng mga panibagong content at makatulong din tayo sa iba na medyo lalo na kapag may mga namumulang dashboard at ganyan ang mga problema. Ayan. Thank you very much, guys. Don't forget to follow, like, share, and comment for more content. Bye!